Mga boss, kaya pala tahimik lang tong si Mark Villar. Kasi 'di ba pangako niya, any city sa Metro Manila, 15 to 20 minutes away lang. Gago ka, Mark Villar, puputok na yung pantog ko. Hindi pa ako nakauwi. Anong 15 to 20 minutes to any city? Gonggong! Alam mo ba na ang Quezon City is 1 hour away from Quezon City? Oh, nasaan na yung mga pinagyayabang mo na achievements? Yung mga infra project na inaangkin mo na galing sa'yo. Alam nyo ba mga boss, na sabi sa isang pag-aaral, 117 hours ang nawawala sa oras at buhay ng mga Pilipino dahil sa traffic araw-araw. Alam nyo, maswerte nga yung mga nakakotse eh. Kasi kahit papano, relax, okay, nalalamigan, hindi nahihirapan. Pero paano naman yung mga manggagawa at ordinaryong Pilipino na nakikipagbuno sa traffic, sa hirap ng pagkukommute araw-araw? Hindi naman masama yung mga infra projects eh. Okay lang naman na may infra projects basta papakinabangan ng lahat ng mamamayang Pilipino. Pero hindi lang dapat puro road widening. Hindi lang dapat puro mga tollway, skyway. Hindi naman nakikinabang dyan yung maraming mga manggagawa at ordinaryong Pilipino eh. Ang dapat gawin, palakasin yung mass transportation system natin. Na gawin, buwagin na yung provincial rate para hindi na nagsisiksikan dito sa NCR yung mga manggagawa. Tapos magtataka kayo kung bakit nalilate yung mga manggagawa sa pagpasok nila sa trabaho. 1 minuto na malate doon sa shift nila, automatic bawas agad ng sahod. Pero pag nag-OT, lagpas ng 1 minuto doon sa trabaho nila, thank you ang matatanggap ng mga manggagawa. Grabe namang inhustisya to mga boss. Tapos ang kapal ng mukha ng pamilya na yan, patatakbuhin pa yung isa nilang anak sa Senado, papalit doon sa nanay, papalit si Camille doon kay Cynthia, para sure pa rin yung pwesto nila sa Senado. Kaya nagkalat na yung mukha ng mga Villar na yan eh. Kakapal ng mukha eh. Kaya sa papalapit na 2025 elections mga boss, alalahanin nyo yung pangalan ni Mark Villar ng pamilya Villar. Pag may isa pang Villar na naupo sa Senado, ewan ko na lang talaga sa bansang to.